Ang Cherry Tigo crossovers ay nanganganib mawala ng dalawang key players na sina Ea Laure at Jennifer Nierva sa darating na PVL Reinforced Conference. Ano nga ba ang dahilan? Let's dive into the details and see if this potential ban is justified or unfair. PVL President Ricky Palou recently announced na kung hindi papayagan ng Cherry Tigo ang kanilang mga players na sina Ea Laure at Jennifer Nierva na maglaro para sa national team, hindi rin sila papayagang maglaro sa Reinforced Conference. Ito ang unang pagkakataon na magpapataw ng ganitong kalaking parusa ang PVL sa mga club na hindi sumusunod sa national team commitments. Ang problema ay nagsimula nang huminto sina Laure at Nierva sa pagdalo sa mga practices ng national team matapos ang AVC Challenge Cup. Hindi rin sila sumali sa FIVB Women's Volleyball Challenger Cup dahil hindi sila nabigyan ng clearance ng kanilang mother club, ang Cherry Tigo, na maglaro para sa national team. Ayon kay Palou, dapat magtagal ang mga national team players sa pool hanggang August 11, samantalang ang PVL Reinforced Conference ay magsisimula na sa July 16. Isa sa mga mainit na tanong dito ay kung fair ba ang parusang ito. May ibang players din ng Alas Pilipinas na sumusunod sa patakaran, kaya't hindi ba't unfair ito para sa kanila kung sina Laure at Nierva ay mabibigyan ng special treatment? Kung magpapatuloy ang ganitong practice, magkakaroon ng precedent na pwede palang hindi sumunod ang ibang players at clubs sa national team commitments without facing consequences. Para sa Cherry Tigo, malaking dagok ito lalo na't si Ea Laure at Jennifer Nierva ay key players sa kanilang team. Ang pagkawala ng dalawang ito ay siguradong magpapahina sa kanilang lineup at magbabawas ng kanilang chances na makuha ang championship title sa Reinforced Conference. Coach Aaron Villas has stated na they are maintaining status quo, pero mukhang kailangan talagang magkaroon ng malinaw na usapan at negotiations para masolusyonan ang isyong ito. Mahirap talagang balansihin ang commitments ng isang player sa national team at sa kanilang club team, pero may mga guidelines na sinusunod, lalo na sa international regulations ng FIVB na nagsasabing dapat unahin ang national team duties. Ang hindi pagsunod dito ay maaring magdala ng mas malaking problema hindi lang sa mga clubs, kundi pati na rin sa buong liga. Makikita natin dito ang matibay na paninindigan ni Ricky Palou bilang presidente ng PVL. Ipinapakita niya na ang liga ay seryoso sa kanilang commitments at agreements, lalo na't nakataya dito ang pangalan ng Philippine Volleyball sa international stage. Ang kanyang pahayag na, "We're trying to explain the details to them. We're still taking," ay nagpapakita na open pa rin sila sa negotiations at umaasang magkakaroon ng amicable solution. Sa kabila ng lahat, hopeful pa rin si Palou na maibabalik sina Laure at Nierva sa national team. Maraming tournaments pa ang hinaharap ng national team at kabilang dito ang isang training camp sa Japan. Kung maayos ang lahat, magiging malaking tulong pa rin ang dalawang ito sa kampanya ng Alas Pilipinas. Sa huli, kailangan nating tanungin, deserve ba nina Ea Laure at Jennifer Nierva ang ganitong klaseng parusa kung sakaling hindi sila makasunod sa kanilang national team commitments? Ang sagot dito ay depende sa perspective ng bawat isa. Sa isang banda, may obligasyon sila sa national team. Sa kabilang banda, may commitment din sila sa kanilang club team na nag-aalaga sa kanilang career. Balancing these commitments is crucial, and finding a solution that benefits both sides is the ultimate goal. Mga ka-volleyball, ito na nga ang latest na issue sa ating volleyball community. Abangan natin ang mga susunod na kaganapan at sana'y magkaroon ng magandang solusyon para sa lahat. Mag-iwan ng inyong mga opinyon sa comment section at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang updates. Hanggang sa muli, kita-kits sa court!